Usapang boxing naman po tayo mga kaibigan. Janril Cuadualas Casimero, maipik to nga ba sa kanyang boxing career sa pagkasuspensyon niya sa bansang Japan? At dito naman tayo, David Haney, iyak na naman muli, sobrang pagkalungkot dahil mga fans bumaliktad na kay Ryan Garcia. At dito naman tayo sa laban bukas, Tim Tszyu talagang handa na sa kanyang world title fight. Bukas laban ito sa Rusian mula nang natalo siya kay Fondura. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ito po mga kaibigan, lalaban bukas ang dating former world super welterweight champion at isang superstar sa Australia na si Tim Tszyu. Ito ay makalaban ang taga-Rusian na si Baram Martazalev. Para sa akin, ito ay isang malaking pagkakataon na si Tim Tszyu na muli siyang maging world champion at siyang unang two-time world champion sa bansang Australia. Dahil siya isang superstar sa kanilang bansa, pero hindi ito madaling laban ang Rusian dahil kababayan nga ito yung dalawang super light heavyweight undisputed na naglaban, ito si Beterbiev at saka si Bivol. Talaga nga namang matindi ang kanilang training sa Rusya at makikita mo matangkad nga itong si Martazalev at knockout artist pa sa akin mga kabrad. Ay talagang matihado dito si Tim Tszyu mga kaibigan. Kung makikita mo ang kanyang head movement at ako po ay nahihirapan itong si Tim Tszyu at itong latest fight niya ay parang duguan talaga ang mukha niya at talagang lagi siyang tinatamaan sa jab nitong si Fondura. At ito namang si Fondura ay napakatangkad talaga at lalo na itong kalaban niya, itong Russian na ito. Kaya hindi natin mapredict kung sino talaga ang mananalo mga kabrad. Dahil para sa akin ay talagang doon ako sa Russian na si Baram Martazalev. Dahil kung hindi siya bubulagta dito sa lakas nito at ito ay napakabilis at ang suntok nito ay hindi mo mapredict dahil kahit saan galing ang suntok nito. At baka nga mga kaibigan hindi dito mabantayan nitong si Tim Tszyu at itong dahilan sa kanyang pagka-knockout. At David Haney at Ryan Garcia, hindi pa rin nawawala ang kanilang hidwaan at ayaw pa rin ni Ryan Garcia na makipag-rematch at nag-file na lang ng kaso uli si Haney at baka ito ang dahilan na mahirapan si Garcia na makapaglaban uli. At si David Haney panay bully pa rin pati sa kanyang mga kababayan. Bakit din niya tanggapin ang katotohanan na ang kanyang panga ay mahina talaga, bagamat nawala ang kanyang pagkatalo sa madaya na pagkat nakadruga na si Garcia, ay nasa alaala pa rin sa mga fans sa boxing na ito ay 3 beses itong pinatumba ni Ryan King Garcia. At usapang Casimero naman po tayo mga kaibigan. Posible daw mahihirapan makakuha si Casimero ng bigating laban, lalo na ang kanyang pagkabiguli sa pagkuha sa timbang ng 152 pounds bantamweight limit, lalo na sa pagsasalita nitong sa manager nitong si current undisputed fighter na si Naoya Inoue na di daw sila lalaban sa Angas ng Pinas Casimero dahil palpak uli ito sa timbangan at di nga nakakuha ang tamang timbang. At sa 1 taon pa itong hihintayin kung sa Japan ang maging laban. At ito po mga kaibigan, ang epekto daw dito ay ang pagiging unprofessional nitong si Casimero ay sigurado ang lahat ng mga promoter ay mapagkaisa nitong si Casimero at hindi na ilalaban ang kanilang manok. Ngunit po si Turkish Alasek nga mga kaibigan
ang susundin ay talagang hanapan ito ng solusyon. At ito, kung mga takot kayong mga promoter kay Alas, walang problema yan dahil meron pang mga ibang promoter na gustong hawakan itong si Casimero. At sinabi nila na hindi daw makapaglaban si Casimero sa ibang bansa. Nako. At bakit naman si Marlon Tapales at saka si Luis Neri ay nakapaglaban naman kahit saang bansa, mga kaibigan? At itong mga marites na sinasabi nila ay paninira lamang ito ni Janrel Cuadralas Casimero. Tingnan mo nga naman, ang Pilipinas ay inuuna pa ang kanyang balita na ang pagsuspenso kaysa naman sa pagpapuri na pagkapanalo ni Casimero. Ay nakalimutan nila na si Casimero ay isang 3 Division World Champion. Dahil natatakot talaga si Inoue dahil alam ni Casimero ang yung kahinaan. Lip hook lang talaga ang yung babagsakan dahil kay Luis Neri. At ito ay nakita na ni Janrel Cuadralas Casimero ang yung kahinaan. At kung maalala mo, si Manny Pacquiao at si Juan Manuel Marquez ay kapwa sila dalawa, hindi pumasok ka timbang ng super featherweight hanggang sa wala na lamang timbangan sila at doon sila umabot sa timbang na welterweight. At kung gusto mo talagang lumaban at warrior ka sa ring, labanan mo si Casimero dahil ito ang gusto ng mga tao at di man talaga sa buong mundo. At ito mga kaibigan, shout out sa mga kaibigan ko dyan sa Hanginan Southern Leyte Pilgrimage at doon po sa Loon Bohol, mga pinsan ko dyan, kaparentihan, Katagbakan Handig Loon Bohol at doon sa Daguhoy Bohol, Danao, mga Pedros family, Rebota family, Canyones family at Ireneo, Kuya Berkans, daghan salamat sa inyong emong pakatawa dito sa Dumaguete City FM Station. Aki kayo, kumbati!